Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel. Ito po ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago ako bumati ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Blue Eagle. Ang sabi niya, Sir, ang 1911 45 caliber, bakit po yung kanyang firing pin maiksi lang pero pumuputok pa rin? Nagtataka lang po kasi ako. Paki-explain po, sana masagot po ninyo. Okay, madali lang sagutin at pagbibigyan po natin ng pansin yan. At bago po natin bigyan ng pansin yan ay gusto ko lang pasalamatan ang lahat po nating mga subscribers dahil tayo umabot na sa mahigit na 40,000 na mga subscribers. At lalo tigit, thank you doon sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nga po tayo ay charity vlogger at ang kinikita po ng ating YouTube ay para sa mga 6 na estudyante na ating tinutulungan na at least na bibigyan natin sila ng pambaon. At bagaman maliit pa, kulang pa yung kinikita natin sa kanila, ay maraming salamat na rin sa inyo. At lalo tigit, pasasalamatan natin yung mga nagpadala dito sa ating GCash number ito. Shout out kay Alfredo Isidro, Ordo Sipay ng Las Piñas, kay Architect Arnel Salvador ng Kuwait, kay Jubel Platon Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Umbit ng Kia Motors, kay Anthony Evangelista ng Pasay, kay Adrian, ayaw niya magpakilala, Adrian na lang tawag natin sa kanya, kay Conrado Ululaylio, kay Junard Diaz, kay Dennis Sardona, ang bago nating sponsor ng Pulangi Albay, kay Noli. Si Noli ay meron tayong taga-Amerika na nagpadala naman sa ating premiere videos, nagpakulay. Siyempre sa Amerika galing yan, nagpadala ng dollar, si Noli P. America. Ayan. At meron pa rin isang nagpadala sa ating premiere, sa ating YouTube, si Jubel Platon Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay, maraming salamat sa inyo at sana marami pang tumulong dahil malaki po ang magagawa niyan para sa ating mga estudyante na hindi makapasok dahil walang baon, nagugutom sa school. So tayo po ay nakapagpag-graduate na ng mga ilang estudyante at patuloy po natin ginagawa yan hanggang kaya pa natin. At okay naman yung aking kita dito sa Kuwait. Huwag ninyo ako hanapin sa Pilipinas dahil ako dito nagtatrabaho sa Kuwait sa Mayadi Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith. At ngayon ay consultant na. Wala na rin tayong pinapag-aral na mga anak. Kaya tumutulong naman tayo sa iba. Sana kahit pa konti-konti, hindi naman tayo tumitingin sa laki ng halaga kahit maliit yan. Kung marami naman tayo nagtutulong-tulong, malaki pong mahalaga niya ang magagawa niyan. Okay, at sa katanungan sino yung nagtanong? Ni Blue Eagle. Okay, wala po tayong 1911 ngayon. Pero ito ay ang karamihan sa mga pistol ay bakit maiksi yung mga firing pin. Ang kalimitan po niya sukat ng firing pin ay kung anong haba nitong parts na ito. Itong parts na to. Yan. Yun din ang haba ng kanilang firing pin. At mapapansin ninyo yung firing pin niya, pag sinilip ninyo dito, yan dyan, ay nakalubog yung firing pin na yun. Hindi yan nakalutang, nakalubog. At ang mapapansin din ninyo dito, kung ano yung lubog niya dito, yun naman ang lutang niya dito. Dito, doon sa tinatamaan ng hammer. Kaya pag lumapat yung, bakit pumuputok yan ay pag lumapat yung pag inilapat ninyo dito yung kanyang hammer, inilapat ninyo dito, nakapantay lamang siya dito. Nakapantay lamang siya dito. Pag nakalapat. Yan ay para kung mag-chamber load kayo at naka-hammer down, ay hindi nakalabas dito yung firing pin. Dahil kung nakalabas yan ay puputok. Puputok yan. Lalo pagka medyo may tumama lang ditong kaunti, yan ay puputok. Okay? O di kaya ma-shock yung inyong baril. Okay? Ma-shock yung inyong baril, puputok yan dahil doon sa kanyang primer ay
ay na may nakatukod na firing pin. May nakatukod na firing pin doon. So, delikado yan. Kung naka-hammer down yan at may nakatukod na firing pin na doon, kaunting masyak lang yung inyong baril at may chamber load yan, puputok yan. Kaya yan ay ginawang maiksi. Pero ganito po kasi ang itsura ng mga firing pin yan eh. Ganito oh. Ito may firing pin akong dalawa dito na magkaiba. Yan, ganyan ang firing pin yan. Ito may stopper, ito walang stopper. Okay? So, bakit pumuputok pag tinamaan ng hammer ay maiksi lang yung firing pin? Okay, kung babalikan natin yung science, meron yan kasing force, meron centrifugal force, may kinetic energy, mga ganon. At ang sabi sa science, natatandaan ko nung ako high school ay, ang definition ng force ay, force is a push or a pull. So, ang ibig sabihin niyan, may tumulak sa firing pin, may tumulak. Okay. Yun ang may puwersa, may puwersa. Ang firing pin walang puwersa. Pero may tumulak diyan. Ano ang tumulak diyan? Ay di yung hammer ang tumulak diyan. So, ay bakit pumuputok yan? Maiksi lang naman. Maiksi lang ito. Okay. Ang tinatawag diyan ay bump. Bump. Hindi man yan push. Push nga yan, pero ang tumama diyan ay bump. May bumangga diyan. Okay. O, kung titingnan natin yung salitang bump. Pag may bumangga, may tatalsik. It's either na tumalsik. Pag ang bumangga ay yung magaang, halimbawa, ang bumangga ay magaang, yung magaang ang tatalsik. Okay. Yung theory kasi ng firing pin, mas magaan ang firing pin, tatalsik yung firing pin. Ang ibig sabihin yan, tatalsik yan. So, kaya kung titingnan ninyo ang firing pin, papakita ko lang sa inyo. Ang firing pin ay mahabang inilalabas niyan dito. Saglit lang ay, meron kasi itong firing pin block eh. I-disable ko yung firing pin block. Okay. Kung mapapansin niyo dito so, ano yung firing pin niya dito. Papakita ko sa inyo yung firing pin. Kung nakikita ninyo yung firing pin, ang haba ng nakalabas oh. Ang haba na nakalabas yun, anin ko dito So, lumalabas. Bakit ganyan yan? Lumalabas. Ibig sabihin yan, pag pinalo mo dito yung yan, lalabas yan tatama yan dito. Ang magiging stopper niyan ay primer. Hindi lang yan lalabas ng mahaba na labas kasi nga tatama yan dito. Parang ganito yan oh. Bigyan ko kayo ng example. Bilyar. Pag tinamaan ng bato yung isang bilyar, di ba tumatalsik yun? Parang ganito. Halimbawa ito yung firing pin. Pag yan, ito yung hammer. Pagka pumalo yan ay hindi naman pag pinalo yan hanggang dyan na lamang yan Hanggang dyan na lamang yan. Hindi. Dahil ang nagkokontrol lang dito ay yung kanyang firing pin spring naman ay enough lamang na kontrolin niya para bumalik itong firing pin niya. Ganyan ang ano niya, no? Lumalampas. Malayo ang nararating pagka binangga niya yan. Yan, no? Yun ang maganda, yun ang example yan. Kasi nga, kung yan ay mahaba, ang firing pin yan, it's either na mabutas itong firing pin. Kaya nga, itong primer. Kaya nga, pagka ang problema dito ng mga baril ay misfire, ang una kong hinihingi sa mga firearms instructor namin, dalhin mo yung bala. Dalhin mo yung bala para mabasa ko dun sa primer, bakit hindi pumutok. Baka naman yung bala ay may primer din kasi na hindi pumuputok Ay kung maganda naman ang tama diyan, ay may problema niyan may problema diyan ay yung primer. Kasi maganda ang tama Bakit ko gagalawin yung firing pin? Ay ang ganda ng tama, kamukha nito hindi pumutok. Ay ang ganda ng tama diyan. May problema yung bala.
may problema yung bala. Ngayon, kung makita ko naman na mababaw yung ay susukatin ko yung pairing pin kung naputol ba. O di kaya ay titingnan ko yung main spring. Baka putol na yung spring, mahina na. Mahina ng palo nito. So, ganun ang pagbasa niyan. So, kaya yan ay maiksi. Hindi po pwedeng mahaba dahil nga pagka may chamber load dyan at mahaba yung may nakatutok na dito, ay puputok yan. Lalo na kung mag-chamber load ka. Halimbawa, mag-chamber load ka, puputok na yan. At magpupull auto na yan. Okay, so ganun ang ano niyan. Kaya nga may mga pairing pin na ganito. Ito. Kaya nga may videos ako na bakit ako nagturo na nakakasira yung may videos ako na nakakasira ba ang baril na laging kinakasa at kinakalabit ng walang bala. May nag-comment doon si Roldan Lumuntad. Ang sabi, bubo daw ako. Bakit? Ay masisira yung pairing pin ninyo. Kasi nga ang mangyayari sa pairing pin ninyo ay lalampas dito, walang magkukontrol. Kaya nga ang advice diyan ay gumamit kayo ng ng dami bullet. Kaya nga pag walang bala pag walang bala, lagyan ninyo ng dami bullet para yung pairing pin ninyo, yung pinakita ko sa inyo kanina, hindi ilalampas ng hanggang dito yun. So yung pairing pin ninyo, sasagad. Kumbaga sasagad yan. So yan ang nun. Hindi siguro na intindihan ni Roldan Lumuntad yung salitang palagi. Yung always sa English. Hindi nga masisira yung kung paminsan-minsan lang, pailan pa dalawa-dalawa, pero magkakamero ng epekto yun pag maraming beses mo nang inulit. Katunayan, ano nangyari dito sa isa na to? Ayan nasira yung nasira Bakit nasira yan? Kasi ang pairing pin yan, ganito. Ganito, may stopper. Kita mo yung pairing pin niya, pairing pin niya, na nabubusalsal, Ayan, kita ko sa inyo, nabubusalsal. Ayan, kasi nga may stopper yan. Kaya nga yung mga 1911, hindi man ginawang ganyan. Ang galing nga ng pagkakaimbento ni ni John Moses Browning hindi ginawang ganyan. Kasi nga, pag kayo nag-dry fire, ay magiging ganito yung ninyo. Magiging ganyan yung inyong slide. Yan, lumusot na yung firing pin. Tapos sasabihin ni Roldan Lumuntad, nabubo tayo. Nagtuturo lamang tayo kung paano maingatan ang inyong mga baril. Kaya nga nagturo ako sa inyo na naglalagay pa dito ng yung may turo pa ako sa inyo na pwede ang tissue, doble ingat, maglagay ng tissue dyan, maglagay ng o-ring dyan, para pag tumama yung hammer dyan, hindi, kasi ang nangyayari naman, yung hammer naman ang nasisira. Yung hammer naman ang nasisira, napuputol. Ayan, kamukha niyan, may welding na yan, naputol na yan Ayan, naputol na yan, repair na yan. Kasi nga, tama dito yung hammer. Ay, posible naman yung hammer naman ninyo ang lalo itong mga ganito. Nabubungi yan, nasisira din yan. Ito, nababasag yung mga hammer, lalo yung skeleton type. Nababasag yun. Kaya, ang advice ko naman doon sa mga ganon, maglagay naman dito ng tissue paper yung filter na cigarette o di kaya yung o-ring, yung basta lagay ng niyan, rubber, maglagay kayo ng protection diyan para naman protection naman sa hammer. Ay mantakin mo yung hammer mo wala kang katitigil ng kapapalo diyan yung hammer mo, it's either nang masira mo diyan ay yung firing pin retainer, ang sisirain mo diyan, pinukpok mo ng pinukpok yan sa walang kabuluhan. Ang katumbas nun parang isang putok na rin yun. Kada isang driver mo, kada isang putok na rin. So yun ang niyan. Yun ang kasi ginamitan din ni John Moses Browning ng science yan Okay. Pag ito'y pinalo ng
pag ito pinalo ng hammer, itong pairing pin pinalo ng hammer, ito ay bumubuelo, may buwelo. Yung ang tawag doon, buwelo, sa madaling salita. Buwelo ang tawag doon. Bumubuelo. Hindi naman yan pag pinalo ng hammer yan ay kung hanggang saan lamang yung nakalabas dito. Kung hanggang saan lamang yung nakalabas dito ay yun din ang lalabas dito. Hindi po. Kung yan ay kaunti lang nakalabas niyan dito, mga 1mm lang nakalabas niyan dito, yung 1mm lang ang pinapalo niyan. Pero pag pinalo ng hammer yan, 23 pounds, 18 pounds, 19 pounds ang pumalo diyan, ang lakas ng spring. O ay di ang mangyayari diyan, yung spring mo diyan ay kung wala yan dami bulit, kung walang dami bulit yan, yung iyong spring, yung iyong firing pin yan ay lalabas ng ganyang kahaba. Yan, lalabas ng ganyang kahaba. Yun yung firing pin na yun. Makikita niyo yung firing pin yun. Yun yung firing pin. Lalabas ng ganyang kahaba yan. At pag yan ay palagi ninyong kinakalabit ng walang dami bulit, ay ang mangyayari sa inyo dyan ay baka ganito. O di kaya maputol yung mga firing pin ninyo. Kung ang inyong firing pin ng inyong mga pistol ay ganyan, o di ganyan, lulusot yan dyan. Dahil nga sa katatama dyan ang katatama. O di, sasabihin naman ni, Roldan Lumuntad, bubo tayo. Nagtuturo lang tayo paano ingatan ang ating mga baril. O baka yung inyong mga hammer, magkaputol-putol lang, magkabasag-basag na yan, saka driver ninyo. So, ganun lamang ang ano ko. Ito ay, yung aking maliit na kaalaman, ay tinuturo ko sa inyo para yung mga baril natin ay ingatan natin. Yung mga baril ay pinagsisilusan ng asawa yan eh. Dahil yung mga baril ay himas-himas lagi. No? Okay, may baril pa. Lagi kong himas-himas, nagsisilos yung asawa ko. Dahil lagi akong linis na linis ng baril. Di ba? Ganon tayo. Ingat na ingat tayo. Ganon din tayo. Pinakang ano natin yan. Yung talagang mga mahilig sa baril. Pinakang alahas ng lalaki yan eh. Okay. Yan dito sa Middle East yan ang alahas. Ang mga kikita ko dito mga yaman, mga walang kwintas, mga walang singsing na mga gold. Hindi mo sila makikitaan pero ang baril nila napakamamahal. Kung ano yung mga mamahal na baril. Pag pinintasan mo ngayon baril nila, pinamimigay eh. So okay. Ganun nga may mga taong ganun. Siguro naunawaan naman siguro ninyo ibig kong sabihin yan ay kasama sa safety yan. Kaya huwag kayong basta-basta magpapahaba ng mga firing pin ninyo na wala sa standard na sukat. Delikado po yan. Baka maka-accidental fire tayo. Dapat laging may nagtanong din sa akin kung pwede daw dugtungan yung nakalabas dito. Pwede dugtungan yan. Dugtungan ninyo. Pero delikado yan. Pag nakalapat na yung hammer dyan, malaki nakalabas dito niyan. Baka pag may chamber load dyan, pumutok. Okay, so ganun lang yun. Yung lahat na yan ay nasa standard ang sukat niyan. Okay? So, babasahin lamang natin yung mga top commenters natin para naman masipagan kayong mag-comment at mag-share. Okay, shout out kay Sonangelo, may 70. Ito yung Community Spotlight Weekly Highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Si Sonangelo may 75, si Chocolate Boy 13, si Alfredo Isidro na natiling top notcher 100, walang pinalalampas na videos yan. At yan ay palagi ring may comment. Okay, si Black Dog 4, bago pa sa ating YouTube channel, at si Bilsot 3i 34. Okay, mag-share lamang kayo, mag-comment sa ating mga videos at mag-like para sa mga susunod nating videos ay mapasama rin kayo dyan. Okay, God bless us all. Thank you very much.